Itong video na to ay para sa mga new driver or nag-aaral pa lang mag-drive ng automatic. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at I think pan third part na yata natin to ng mga question na related sa automatic na kotse. Itong video na to ginawa ko talaga para sa mga nag-aaral pa lang, gustong matuto or kumbaga bago sumabak talaga sa driving test or sumabak sa pagdadrive, pag-aaral, at least meron na kayong konting knowledge with regards sa pagdadrive ng automatic. Dito naman sinishare ko lang yung aking experience as a car owner, as a driver, na para at least pagdating nyo doon, alam, kahit pa paano may konti na kayong alam. At ito yung unang tanong na nakuha natin, Kuya Shane, paano pag asa gitna ako ng patirik na daan? Then, pag nahihirapan na yung makina sa pag-ahon, pwede ko ba siya i-shift sa manual mode habang paakyat? Yan, so ang issue niya is kung nasa paahon daw ba siyang kalsada or umaahon yung sasakyan niya, nahihirapan ng umahon, pwede bang i-shift to manual mode? At kung okay lang ba yon? Okay, ganito mga paps, Kung ako ang tatanungin ninyo, bago sana umahon yung inyong sasakyan, sana nasa manual mode na kayo or nasa low gear na kayo. Kumbaga, kayo na yung maglalagay ng gear na applicable dun sa kalsada na dadaanan ninyo. Pero dun sa question na okay lang bang i-shift, pwede naman. Pero kung nasa drive ka na, okay na yun. I-ano mo na lang, apakan mo na lang ng madiin yung gas at panigurado namang aahon yan. Pero kung sakali man tumigil kayo, may mga ganong kotse, pag nahihirapan na, tumitigil. So, kung nasa drive, ilagay mo sa manual mode. So, normally, pag nakatigil, nasa first gear naman yan, then, yun, tsaka mo subukang ipaahon. And malaki yung possibility na aahon yan. Okay? So, again, ang idea, pag mag-approach kayo sa isang matarik na kalsada, lalo na kung loaded kayo, bago kayo mag-approach doon, ilagay nyo na sa manual mode, ilagay nyo doon sa tamang gear nung ahon na yon. So, normally, first gear, para talagang siguradong ahon. Then, tsaka nyo i-approach yung ahon. Okay? So, pwede naman tumigil, pwede naman tumatakbo pag nagsiswitch sa manual mode. Pero kung low gear talaga yung balak ninyo, so sana not more than 20 kph. Okay? Para siguradong aahon yung inyong kotse. At yun, pangalawang tanong natin. Kuya Shane, mag-ask lang ako, applicable habang nasa highway kung drive, kung drive or 3 kasi magkatabi lang yung drive tsaka yung number 3 sa cambio. So, ang tanong niya sa atin is kung okay lang daw bang ilagay sa 3, kung nasa drive siya, okay lang bang ilagay sa 3. So, ito sa mga automatic to, na nakalagay dyan, drive, tapos normally, ang katabi nun, 3. Pag silip mo ng paganon, 3 yun. Then, 2, then 1. So, ganyan yung normal na setup niyan So, ang problema kasi ganito yan. Pag nasa drive kasi yan, sabihin na natin kung meron niyang 5 cambio, primera, segunda, tercera, kwarta, quinta. So, pag naka-drive yan, hanggang quinta, ikakambyo niyan. So, ganun yung pinaka-idea pag nasa drive. Now, pag nilagay mo kasi yan sa 3, okay? Pag nilagay mo yan sa 3, hanggang third gear lang or hanggang tercera lang ang ikakambyo niyan. So, sabihin na natin, halimbawa, umaandar ka, lumalagpas ka na sa mga 40 kph, mapapansin mo dyan, uugong na yung makina mo. Tapos hindi na bumibilis. Hindi na siya lalong bumibilis. Kasi nga, naka-stay ka lang sa third gear. Kasi ang idea dyan, pag nasa 3 ka, ang ikakambi lang ng inyong sasakyan is first gear, second gear, third gear. Hindi na siya papasok sa number 4 at saka sa number 5. So, kumbaga, kung gusto nyo kasing i-maintain yung takbo ninyo, halimbawa, pababang kalsada, gusto nyo i-maintain ng mga, sabihin na natin, mga 30 to 40 kph lang. So, pwede nyo siyang ilagay kasi sa second, okay, or third. So, pwede nyo siyang ilagay doon, mag-maintain lang yan ng pababa, magkakaroon yan ng engine brake. Or halimbawa, sobra talagang ahon, pag nilagay mo sa 1, hindi kakambyo yan ng second gear or third gear. So, ganun kasi yung pinaka-idea niya Kumbaga, pag nasa 3, pwede siyang umakyat from first gear, second gear, third gear.
Kung number 2 ilalagay mo, first gear, second gear lang. Kung 1, 1 lang yon, first gear lang. So, ganun yung pinaka-idea, no? So, pag, alimbawa, tumatakbo ka sa highway, tapos, syempre, bawa 3. So, sabihin na natin mga around mga 30 to 40 kph siya na komportable. Eh, gusto mo pang tumakbo ng mas mabilis. So, parang aapa ka sa gas niyan. So, there's a possibility na maugong at malakas sa gas ka niyan. Kasi nga, yung third gear, pinapatakbo mo ng mga 50 kph. So, ang tendency nun, napapwersa yung makina. So, kumbaga, kung hindi naman kailangan, nasa drive lang. Doon ka lang dapat talaga. Okay? Then yun. Next question natin. Anong silbi ng Matic? Hindi na to question, ano? Anong silbi ng Matic kung ima-manual pa? Yan. Oo nga naman, ano? Eh, kung may drive naman, bakit pa kailangan ilagay sa manual mode? Okay. Ang pinaka-idea kasi doon is, may mga pagkakataon na gusto natin mag-enjoy mag-drive. Di ba? So, gusto natin tayo yung may control kung ano yung cambio. Now, ang isang use pa kasi niyan, kaya may manual mode yan, eh, para sakali man, ano, eh, tinutulungan din natin yung ating sasakyan na hindi mahirapan. Lalo na doon sa mga kotse na medyo mahihina yung makina. So, para sa akin, ano, sa mga diesel kasi, na malakas ang makina, drive all the way yan. Hindi nyo na kailangan talaga i-manual mode yan. Except gusto nyo mag-enjoy. Pero doon sa mga medyo mahihina ang makina, eh medyo gamit na gamit din yung manual mode, no? Aralin nyo rin. Kahit hindi nyo man ginagamit, at least alam ninyong gamitin. Lalo na sa mga engine brake, maganda yung ginagamit. Kasi kung gusto nyo ba, tumatakbo lang kayo ng mga 20 to 30 kph pababa, edi ilagay nyo sa first gear or second gear, so magme-maintain lang yun, magkakaroon siya ng engine brake. So, magandang inaaral. Para sa akin, ano, okay lang na hindi nyo naman kailangan gamitin, pero magandang aralin lang ninyo. At least alam ninyo. Kasi magagamit din yan pag sobrang ahon talaga. Okay? So, lagay mo na sa first gear. Then, yun. Iahon ninyo hanggang sa makasurvive sa sasakyan. Then, yun. Next question natin is, okay bang kahit anong cambio, reverse, or drive, daan sa neutral? Okay. So, kung okay lang daw bang idaan sa neutral, yung reverse tsaka yung drive. And yes, lagi naman dumadaan yan dyan eh. Kumbaga yan yung middle niyan, dalawang yan. And ang suggestion ko lang sa inyo dito, no, every time na mag-shift kayo ng gear o maglilipat-lipat kayo from park, reverse, and drive, make sure lang na naka-full stop kayo. Okay? Para hindi kayo magka-problema sa gear ng inyong transmission. Full stop, okay? Kumbaga, from nagre-reverse ka, full stop mo muna bago mo ilagay sa drive. Okay? Pag pa-park ka, full stop mo muna bago mo ilagay sa park. Okay? So, yon. Then, next question natin, and last question na to, no? Anong masisira kung nakalimutan ibaba ang handbrake? Normally sa mga modern car ngayon, mag-a-alarm naman yan, maririnig mo eh. Pero kung walang alarm, which is sa mga luma, eh, isa sa mga pwedeng tamaan dyan is yung brake shoe o yung inyong drum brake, kung drum brake man yung likod, or kung disc brake, di yung brake pad o yung rotor. So, pwede yung masunog, or pwedeng sabihin natin magbaga yun. Yan, so mangangamoy yun. So, ang ending, pwede magpalit ka ng rotor or drum brake. Then, pwede rin mapuwersa yung inyong transmission. Pwede makasira din sa transmission yan. So, ganun yung mga consequences niyan. Pwedeng, mahirapan din yung makina mo, masira din yung makina mo. Pero, na yun, napakalayo na yun, no? Pero, normally, brake shoe or brake pad ang posibleng unang tamaan dyan. Okay? Kung sakali mang itatakbo ninyo na naka-handbrake. So, yun mga paps, no? Sana nakakuha kayo ng konting idea dun sa mga question na naibigay sa atin. At kung may mga question pa kayo na related sa automatic, i-comment nyo below. Try natin sagutin ulit sa mga susunod ko pang video gagawin na related sa automatic. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.